Bago ang lahat, luma muna. Kung maalala nyo dati si Brian Scalabrine, tinatag siya dating isa sa worst player sa NBA. Ito lang yun, worst player siya sa NBA pero kaya niya maging best player sa ibang liga. Nasa 11 years din siyang naglaro sa NBA at isang beses lang siyang lumagpas ng 20 minutes per game. Ito yung 2005 season. Nanalo pa siya ng championship noong 2008 para sa Boston Celtics. Nung nag-retire siya, tinatag pa rin siyang worst player nun at gumawa siya ng challenge kung sino ang makakatalo sa kanya sa one-on-one na minamalang niya yung mga kalaban niya nun. Kahit tinatag si Brian Scalabrine na worst player sa NBA dahil nga nababangko siya, hindi nakakapaglaro, minsan comedy pa nga, pero nasisecure niya yung kontrata dahil tinatag naman siya na best teammate. Siya yung equalizer ng isang team sa locker room at sa bench. Kumbaga siya yung bridge sa pagitan ng young player at veteran, role player at mga superstar. Yung tinatag ngayon na worst player ng NBA base sa contract, comments ng mga analyst, fans at kahit yung dating mga NBA player. Unahin natin si Thanasis. Siya yung modern era na Brian Scalabrine. Tinatag siya ngayon na worst player ng NBA. Pero kung gagawing import to sa PBA, maging worst player pa kaya siya dun. Ang naging komento pa nga ni Charles Barkley nung nakaraan, mas safe pa ang trabaho ni Thanasis kumpara sa mga nagtatrabaho sa Supreme Court. Yung iba mga fans naman ginagawa ng memes si Thanasis. Yung dati pa yung kay Adrian Griffin na kaya di umano siya tinanggal bilang head coach dahil gusto niyang alisin si Thanasis. Pero wala namang power doon si Adrian Griffin na magtanggal ng player dahil nga GM ang may trabaho nun at sinabi rin naman na hindi yun totoo. Base kay Thanasis, nung off-season, nire-recruit siyang kunin ng Knicks. Dito talaga siya nagsimula dahil ang New York ang nag-drop sa kanya noong 2014 sa second round. Originally, dapat kabatch na si Giannis noong 2013. Pero, nag-withdraw siya at hindi sumali. Nagpunta muna siya or naglaro sa G-League para sa Delaware. Pagka-drop kay Thanasis, binitawan talaga siya ng Knicks sa final roster at dito siya nag-sign sa G-League team nila. Dahil ang Knicks ay umaasa na si Thanasis ay magiging katulad ni Giannis. Kahit yung agent nga ni Thanasis nagulat pa nung pinili ng Knicks sa draft itong si Thanasis noong 2014. Sa G-League, dinala siya ng team para i-develop na nung hindi mangyari yung balak ng Knicks, yung tinanggal yung head coach dun sa G-League team nila. Dito naman kinuha si Thanasis para sa 10-day contract ng Knicks noong 2016 na hindi naman maganda yung nilaro at binitawan din agad. Sa 2 taon niya sa G-League, si Thanasis ay naging member ng All-Defensive Team pero hindi pa rin ito yung in-expect ng Knicks na gusto nilang mangyari. Nag-sign naman si Thanasis sa Europe mula 2016 hanggang 2019 na dito naman siya kinuha ng Bucks sa lineup para mapasaya si Giannis. Yung kasing time na yon si Giannis ay pipirma na ng another contract extension. Na maraming umaaligid nun kay Giannis at sabi nga ng management gusto nilang mapasaya si Giannis para magstay pa rin sa Bucks. Nasa mahigit 4 na season na rin naman si Thanasis dito sa Milwaukee Bucks pero ni isang season hindi pa siya nag-average ng 10 minutes per game. Kaya nga sinabi niya nung off-season noong 2023 di umano dapat aalis na siya ng Bucks at lilipat ng Knicks dahil gusto rin naman niya makapaglaro, gusto rin naman niya maramdamang importante siya sa team. Pero tama lang din ang ginawa ni Thanasis na mas pinili niya ang Bucks dahil siguradong tanggal siya sa Knicks. Si Evan Fournier nga hindi nakapaglaro dun. Worst player si Thanasis kung pagbabasihan inside the court pero katulad ni Brian Scalabrine off the court yung value niya. Better teammate at locker room player. Yun kasi ang binabayaran dito kay Thanasis. Yung ibang mga fans naman nagagalit kasi kapag nagkukumpara sa ibang player. Pero ikukumpara ko pa rin si Thanasis. Ito naman kay Tiger, si DeAndre Ayton. Yung kasi ang nickname nitong si Ayton, si Tiger. Meron pa nga Dominator, Dominaton. Sa tattoo lang talaga siya nakakapag-dominate. Siya yung best player pagdating sa tattoo. Sinunod lang niya yung sinabi ni Looney, ipatato mo. Kaya yun, nilagay sa katawan. May average si Ayton na 13 points at 10 rebounds per game. Meron siyang pamosong 0.8 blocks per game. Mas mataas ng dihamak ang average niya kumpara kay Thanasis. Meron pa itong si Ayton na 31 minutes per game. Kaso bumaba siya mula 18 points at 10 rebounds mula nung last season.
Si Ayton merong 32 million hanggang 35 million dollars na kontrata per year na aabot yun until 2026. Kung maaalala nyo pa dati, si Ayton hindi naglaro sa isang game dahil di umano na-trap or na-stranded siya sa bahay niya nung magkaroon ng snowstorm dito sa Portland. Makapalang snow sa daan. Mga first week ata ng January yun ngayong taon. So okay lang yun for safety. Ang nagtaka doon yung mga fans, yung report na di umano sinubukang pang sunduin ng team si Ayton sa bahay nila para makapaglaro versus Nets. Ang pinagtataka doon ng mga fans, paano nakapunta yung ibang player sa arena at si Ayton hindi. Yung isa pa, paano susunduin ng team si Ayton kung natrap na nga siya sa bahay niya dahil sa snow, at paano babalik yung team na kasama si Ayton papuntang arena. Ang naging comment doon ng iba mga fans at mga analysts at yung iba mga nagra-write-ups din, tinopak na naman si DeAndre Ayton. Sinundan nyo ng ibang report na hindi sasama si Ayton sa ibang mga road games nila dahil mayroong injury. Nung tinanong naman si DeAndre Ayton kung anong masasabi niya sa mga report na wala siyang improvement na nangyari sa kanya sa Portland since malipat siya dito na dapat siya na ang main man, ang sinagot doon ni Ayton, wala siyang dapat patunayan dahil max contract player na siya. Na itutuloy lang niya na maging max contract player kung makakakuha pa siya ng max contract ulit dahil nga sa mga report sa kanya. Dahil kung ikukumpara mo siya kay Ben Simmons na may topak din, si Ben naman naging best player at naging all-star. May injury kasi si Ben Simmons pero kapag healthy siya, alam mo may karakas pa rin bilang isang player. Ang sinabi kasi dati ni Dominaton, si Dominator, si Ayton, I bring dominance, my name is Dominaton. Kaya nga, sinabi ng mga fans na si Ayton nakakapag-dominate lang sa tato. Yan kasi ay kasabay ng report dati sa Suns na hindi na makayanan ng Phoenix yung ugali ni Ayton kaya tinrade na ng off-season. Si Ayton din ay hindi ang best player sa Portland, hindi rin ang best player ngayon or best big man sa NBA at hindi rin siya ang best teammate. Si Jordan Poole naman gusto maging best player na pagbigyan, naging worst player naman ngayon sa Wizards. Nadamay pa si Kuzma dahil silang dalawa ang worst duo pagdating sa plus-minus rating. Hindi siya max contract katulad ni Ayton, hindi rin naman masasabing bangko na player katulad ni Thanasis, kumbaga naging integral part siya ng isang team para maging champion. Kahit nga si Kevin Garnett nayari din ng maling akala dahil ang unang sinabi niya si Jordan Poole ang magiging next James Harden. Ngayon naman sinabi ni Kevin Garnett walang puwang sa NBA si Jordan Poole, hindi rin siya ang best teammate kung ano-anong extracurricular activity ang ginagawa niya, lalo na nung early part ng season. Pinag-isipan agad i-trade ng Wizards si Jordan Poole habang may value pa dahil hindi siya pang franchise player. Meron siyang average na 15 points, 3 rebounds, 1 steal at 30% sa 3-point area. Sa last 7 games pa ni Jordan Poole, yun ang worst game niya ngayong season. Na-0 pa siya sa isa sa mga game na yon. Naglalaban ngayon si Thanasis at si Poole para sa MVP sa show ni Shaq. Si Jordan Poole kasi pwede pa makabawi sa karir niya. Wag lang niyang gagawin yung ginawa ng ibang players na nagkaroon ng kaso. Ang isang problema kasi kay Jordan Poole, happy-go-lucky. Lalo na nung nakakuha siya ng kontrata sa Golden State. Ang naging issue di umano kay Jordan Poole, yung lifestyle niya. Kilala niyo naman si Jordan Poole kapag nakakita ng chicks gumagaling. Nai-involve kasi siya sa outside issue. Bukod pa doon kay Draymond, lalo na dati nung di umano gumastos siya ng malaki para sa isang female rapper, si Ice Spice. Nasa 500,000 para sa isang date. Tinanggi naman yun ni Jordan Poole pero sinakyan yun ng iba mga fans kasi nga iba yung lifestyle niya. Sinabi nga ni Chandler Parsons, immature at arrogante si Jordan Poole. Meron siyang personality issue. Kaya naman niyang maglaro at maging best player pero wala siyang decision making na maayos. Kumbaga kailangan niya ng kasamang veteranong player. Yung kasama niya kasing veteranong player na kaduo niya pareho pa ng lifestyle. Yung iba mga players doon sa Wizards sinuturuan si Jordan Poole pero ayaw niya makinig dahil meron siyang ego. Nagaling pa siya sa team na ang star player walang ego. Worst player si Jordan Poole sa tingin ng iba mga fans, analysts at dating player dahil nga sa nagiging resulta niya sa Wizards. Pero mostly kasi yun dahil sa kanya mga decision making at lifestyle.